Ang punto po ng isang propeta ay mahiatid ang mensahe ng Diyos, babalaman o pagpapala sa mga hari, sa mamamayan o sa individual na tao. Yan po ang trabaho ng isang propeta. Ngayon, nabanggit po ng ating Panginoon that ang isang propeta ay hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. At ano ho ang ibig sabihin nun? Sa pag-aaral po ng Lumang Tipan, meron po itong dalawang klase mga propeta. Yung tinatawag na major prophets and the minor prophets. At sa loob po ng tinatawag na mga category of prophets, may karagdagan pa ho ng dalawang kategorya. The writing prophets and the non-writing prophets. Sino po yung mga writing prophets na binabanggit po ng Biblia? Ang lahat ng propeta na nagsulat ng anumang klaseng uri ng revelation na nailagay po sa aklat ay maituturing po writing prophet. Bahagi po dito, of course, sila Isaiah, Ezekiel, Daniel, Hosea, Micah, and the like. Sino po yung mga itinuturing non-writing prophets? Yung mga propeta na hindi nakapagsulat ng anumang revelation na ibinigay sa kanila ng Diyos. Bahagi po dito si Elijah. Bahagi po dito si Elisha. Mga kilalang propeta, pero itinuturing po sila non-writing prophets dahil wala ho sila na isulat na anumang pahayag mula sa Diyos. Gayunpaman, ginamit pa rin ho sila ng malakasan. And why do we need to know these major and minor writing and non-writing prophets? Dahil ang lahat sa kanila, ito ang kanilang naranasan. Sa kanilang sariling bayan, hindi sila iginalang. Si Isaiah, ayon po sa kasaysayan, dahil hindi siya ginalang ng mga tao sa kanyang sariling bayan, nilagari po siya from the middle. According to tradition, Zechariah, dahil hindi po siya ginalang ng mga tao, he was killed by means of being stoned by death at the temple. Ganoon din po yung mga ibang propeta, kagaya po ng mga nabanggit po sa Biblia. They were either stoned, pinugutan, binugbog, kinulong. And yet, the Bible is very clear. Wala ni isa sa kanila ay ginalang ng mga tao. Bakit po? Dahil po ba sa himala na kanilang ginagawa? Dahil po sa tribo o angkan na pinanggalingan po ba nila? Hindi ho. Kagaya na nabanggit ko po sa inyo kanina, ano po ba ang trabaho ng isang propeta? Kapag siya'y kinausap ng Diyos through means of warning or blessing, he is mandated by God na ibigay yun sa mga tao. Ngayon, kapag hinatid na ng propeta ang salita ng Diyos sa kanyang sariling sambahayan o sa kanyang mamamayan, ano po ang magiging response ng mga tao? Galit, puot, inis. Kagaya ng sinabi po nila kay Isaiah, "Huwag ka na mangaral sa amin ng anumang kabutihan. Sabihin mo lang sa amin ang aming gustong mapakinggan." Nung nangaral si Jeremiah, anong ginawa po ng mga pari? Hush! May isang lalaki by the name of Pashur. Sinapak niya si Jeremiah sa mukha at kinulong. Huwag ka nang mangangaral sa amin. Nung mangaral si Ezekiel na pababagsakin ng Panginoon ang templo, gigibain niya ang templo. Anong sabi ng mga tao? Hindi totoo yan. Huwag mong sasabihin yan. Hindi siya nirespeto. Ano ginawa po ng mga tao kay Daniel? Dahil nagpahayag po ang Diyos sa kanya, nagbigay po siya ng gift kay Daniel of strength and courage, na wag po siya magsasubmit sa autoridad ng Persian Empire, nanalangin pa rin ho siya. Ano po ang ginawa ng mga tao? Hinagis po siya sa mga leon. Hindi iginagalang ang mga lingkod ng Diyos sa kanilang sariling bayan. Bakit po? Dahil ang tao, nais lang po nila paniwalaan ang gusto nilang tanggapin na kahit ito'y labag sa salita ng Diyos. Hindi nila kayang saluhin ang katotohanan. Kaya nagagalit sila sa mga propeta. Hindi nila matanggap
na yung sinasabi ng propeta na purong-puro, dalisay, malinis, na nagmumula sa Diyos, ay tumitimo sa puso ng mga tao at sila'y nasusugatan. Hindi nila kaya yung puwersa ng katotohanan. Kaya po dito, pinapatay, kinukulong, inuusik po nila ang mga propeta. At yung huling propeta ng Lumang Tipan na nakaranas po ng ganito ay si Juan Tagapagbautismo. Nung harapan po niya, kinausap ang hari ng mga panahong ito, Herod, ang babaeng kinakasama mo ay hindi mo asawa. Asawa yan ng kapatid mo. Nangangalunya ka. Galit na galit ang mga tao. Ganoon din yung mga reliyosong tao, kagaya po ng mga Pariseo. Bakit kami tinawag mga ulupong? Bakit sinabi ng propeta na yung mga batong ito ay kayang gawin ng Diyos bilang mga anak niya? Pero kami hindi. Nais nila galawin si Juan, pero hindi nila magawa dahil alam nila, propeta siya ng Diyos. Ganoon din sa inyong mga kapatid. Hindi ka man propetisa, hindi ka man propeta in this sense, pero kapag ikaw ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, maging handa ka na maraming magagalit sa inyo. Magagalit ang sariling sambahayan ninyo. Magagalit ang asawa mo na hindi mananampalataya. Magagalit ang mga anak mo na hindi mananampalataya. Kapag ibinigay mo na ang liwanag ng salita ng Diyos sa mga tao na bumubuhay sa kadiliman, ano po ang epekto po nito sa kanila? Sabi ng Biblia, here is the judgment. Light has come, but men loved darkness rather than the light. Lalayuan ka. Now, going back to Jesus, 3 beses binanggit yung salitang, a prophet ay hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. 3 beses po binanggit po ito apart from John. Nang ibig sabihin sa Matthew, Mark, Luke, and John, in all of the Gospels, mababasa at makikita po natin ang mga salitang ito. Unahin po natin sa Mateo 13. Basahin po natin ang Mateo Kapitulo 13. Matthew chapter 13. And let us read, mga kapatid, ang talatang 55. Matthew 13, verses 55 and following. Mateo 13:55 pababa. Ito po ang nakalagay. Hindi ba't anak siya ng karpintero? Hindi ba't si Maria ang kanyang ina at ang mga kapatid niya ay sina Santiago, Jose, Simon at Judas? Hindi ba't ang lahat ng kapatid niyang babae ay dito rin nakatira sa atin? Saan niya nakuha ang ganyang kakayahan? At hindi nila siya pinaniwalaan. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay iginagalang kahit saan, maliban lang sa sarili niyang bayan at pamilya. Ano po ang konteksto ng Mateo? Habang nangangaral po ang ating Panginoon at habang nagtuturo po siya ng mga tinatawag na parables o talinghaga, marami ho ang nakikinig. At bahagi na rin po dito ang kanyang mga kapatid at ang kanyang mga kamag-anak. Now, sa ating mga minamahal po ng mga Katolikong Romano, ginigit po ng ating mga minamahal na Katolikong Romano ang doktrina na kahit kailan si Jesus, or rather yung ina ni Jesus, ay hindi nadungisan, ay hindi ginalaw. And therefore, yung binabanggit po dito ay walang iba kundi mga pinsan ni Jesus, hindi niya kapatid. Alang-alang lang na mapreserba po nila ang doktrina ng perpetual virginity ni Maria. Pero dito napakalinaw, nagkaroon ng kapatid si Jesus. Si Judas. Yung Judas na binabanggit po dito ay hindi si Judas Iscariote, kundi yung nagsulat ng aklat ng Jude in your New Testament. Pangalawa, nabanggit po yung pangalan ng isa pang kapatid ni Jesus sa laman, Santiago.
which originally and literally means Jacob. At sino ho siya? Yung nagsulat ng Book of James. Sabi din ng Biblia, may mga kapatid din po siya ng mga babae. And yet, nung marinig po nila ang katuruan ni Jesus, ang nakalagay po dito ay yung salitang hindi sila naniwala. Pero sa literal na salin, ang nakalagay, sila'y natisod sa Kanya. Ang ginamit po na salita po dito ay kung saan po natin nakuha yung salitang scandal. They were scandalized by Christ. They were offended by Christ. Sila po ay natisod. No wonder why sinabi na ating Panginoon, sa loob ng iyong sambahayan, lalo na kung ikaw lang ang Kristiyano sa loob ng iyong sambahayan, your foes will be they of your own household. Nangyari yan kay Kristo. Nais siyang pigilan sa kanyang pagtuturo. Iniisip nila, may sira ng ulo si Jesus. May something. He's crazy. And yet, itinuro ni Jesus ang dapat maituro sa kanyang lugar. At pagkatapos po na matisod ang mga tao sa kanya, sinabi ni Jesus, ang propeta ay hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. So be ready mga kapatid. Magagalit talaga ang sambahayan ninyo, lalo na kung may mga hindi Kristiyano. Uusigin ka ng mga kamag-anak ninyo ng mga hindi Kristiyano. Lalayuan ka ng mga minamahal mo sa buhay na hindi Kristiyano kapag binitawan mo na ang purong-puro salita ng Diyos. Mapapansin mo, hindi ka na kinakausap, hindi ka na tinatawagan, nilalayuan ka na, minsan mumurahin ka pa. Bakit ho? Dahil yan ang sinasabi ni Jesus. Kapag ikaw ay lingkod ng Diyos, kalaban mo ang buong mundo. Hindi yung mga tao sa mundo, kundi ang kaharian ng kamunduhan. Ang sistema ng kadiliman. Magagalit ang mga tao sa iyo. Dahil ayaw nila, binibigyan sila ng liwanag. Yan ang nangyari kay Kristo. His own family turned against him. And Jesus even said that in the last days, your own family members will betray you because of your faith in Christ. The love of many will wax cold. And fathers and brothers and sons and daughters will betray and put to jail their own family members because you are in Christ. Because a prophet is without honor in his own household and country. Number 2, makikita po natin ito sa Marcos Kapitulo 6. In Mark chapter 6, kung ating po babasahin. Mark chapter 6, beginning at verse 1. Marcos Kapitulo 6, talatang 1. Ganito din ang nangyari. Kuhang-kuha kagaya ng Mateo. Umalis si Jesus sa lugar na iyon at umuwi sa sarili niyang bayan. Kasama niya ang kanyang mga tagasunod. Pagdating ng araw ng pamamahinga, pumunta siya sa sambahan ng mga Hudyo at nagturo roon. Nagtaka ang maraming taong nakikinig sa kanya. Sinabi nila, saan kaya niya nakuha ang karunungang iyan? At ano ang karunungang ito na ibinigay sa kanya? Paano siya nakagawa ng manghimala? Hindi ba't siya ang kaprenterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Hindi ba't ang mga kapatid niyang babae ay dito rin na nakatira sa atin? At hindi siya pinaniniwalaan? Sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay iginagalang kahit saan, maliban sa kanyang sariling bayan, and notice this, at mga kamag-anak at mga kasambahay. In English, a prophet is not without honor except in his own town, among his own relatives, and in his own home. Now, kanina, ang binanggit lang po dito, a prophet is without honor in his own country. But Mark adds, in his own relatives, his own hometown, and etc. He's very specific. Our hometown is Canada, humanly speaking.
Our home nation, home country is Canada. Pero how many tinatanggap nila ang ebanghelyo na pinabahagi po ninyo sa kanila? They reject it. In my own home, in the sense of relatives, ilan sa aking mga kamag-anak, kapag binigay mo ang ebanghelyo, tatanggapin po nila. Totoo ang sinasabi ng ating Panginoon. At makikita po natin mamaya kung bakit po niya sinabi, in your own hometown, in your own relatives, in your own this, hindi nila tinatanggap, is because of the fact, ipapakita ho sa atin mamaya ng Diyos, sino po ba ang ating tunay na pamilya? Sino po ba at ano po ba ang ating tunay na sambahayan? What is our true country? Lord willing, matututunan po natin yan mamaya. And lastly, sa Lucas Kapitulo 4, Luke chapter 4, talatang 22, Luke chapter 4, verse 22. Tignan niyo po ang nakalagay po dito in Luke 4, verse 22. Pinuri siya ng lahat at humanga sa napakaganda niyang pananalita. So Jesus was in the temple. Sinabi nila, hindi ba't anak lang siya ni Jose? Sinabi ni Jesus sa kanila, tiyak na babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Manggagamot. Gamutin mo muna ang iyong sarili. Nang ibig sabihin, gawin mo rin dito sa sarili mong bayan ang mga nababalitaan namin ginawa mo sa Capernaum. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Walang propetang tinatanggap sa sarili niyang bayan. Alalahanin ninyo ang nangyari noong panahon ni Propeta Elias. Hindi nagpaulan ang Diyos sa loob ng 3.5 taon at nagkaroon ng matinding tagkutom sa buong lupain. Maraming biyuda sa Israel noon, pero hindi pinapunta ng Diyos si Elias sa kanino man sa kanila, kundi sa isang biyuda na hindi Hudyo sa Zarephath, na sakop ng Sidon. Ganyan din ang nangyari noong panahon ni Propeta Eliseo. Maraming tao sa Israel ang may malubhang sakit sa balat. Ngunit walang pinagaling ni isa man sa kanila ni Eliseo, sa halip si Naaman pa na taga Syria ang pinagaling niya. Naggalit ang mga taong naroon sa sambahan nang marinig nila ito. Nagtayuan sila at ipinagtabuyan si Jesus palabas ng bayan at dinala malapit sa gilid ng burol na kinatatayuan ng kanilang bayan para ihulog siya sa bangin. Pero dumaan siya sa kalagitnaan nila at iniwan sila. What do you notice about the 3 gospel accounts about a prophet is without honor in his own nation? What do they have in common? Besides the word, but hatred. Poot at galit ang naramdaman ng mga tao, kamag-anak man o yung mga tao sa loob ng sinagoga, galit ang nasa kanilang mga puso pagkatapos po nila marinig ang katuruan ni Kristo. Now, nais ko lang po ipaliwanag yung Lucas 4. Anong ibig sabihin ng mga sinabi ni Jesus? Unang-una, nasaan po ba si Jesus during this time? According to Luke's account, si Kristo po ay nasa loob ng sinagoga teaching from the book of Isaiah. At sinabi niya sa kanila, lahat ng mga binabanggit ni Isaiah patungkol sa darating na Mesiyas ay natupad na sa araw na ito. So namangha ang mga tao, wow! Kung ito na nga ang Mesiyas, sige nga, magpagaling ka. Pero sinabi agad ni Kristo, ang propeta ay hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. And then, bigla ho siya nagturo tungkol kay Eliseo. Why? Is because in those accounts, ang buod na kahulugan is this. Ang tanong ng mga tao, will you be able to perform healings in Israel? At ang sabi po ni Kristo, look at the prophet Elisha. Anong ginawa ng Diyos sa kanyang sariling bayan? Hindi siya nagpaulan. Hindi siya nagpagaling. Kundi hinatid niya at dinala niya ang kanyang propeta
na Hudyo sa mga taong hindi Hudyo, mga hintil. At ano ang dating nun sa mga tao? Mga angkan kami ni Abraham. Ang sinasabi mo sa amin, hindi kami karapat-dapat na makakita ng mga himala. Nang ibig sabihin, ang kaligtasan ay hindi lang binibigay sa mga tao na Hudyo, kung hindi sa mga taong sasampalataya sa Kanya. That is what Jesus meant. He does not care kung ikaw ay 30 years in the ministry at Hudyo ka pa. Kung wala kang pananampalataya kay Jesus at hindi mo tinatanggap si Jesus at hindi mo nais paglingkuran si Jesus, ang kaligtasan ay hindi pwede ibigay sa Kanya. Bakit? Dahil ang basihan ng Diyos ay hindi yung haba na ministeryo. Hindi yung lahi mo o angkan kung saan ka man nanggaling. Kundi ang basihan dito is, ngayon narinig mo na ang salita ng Diyos, tatanggapin mo ba? O may sarili kang paniniwala na hindi angkop sa Biblia? Kapag hindi mo tinanggap ang salita ng Diyos, sa buhay natin natutupad yung sinabi ni Kristo, ang isang propeta hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. Ngayon, kung ilalagay po natin sa konteksto ng church, generally speaking, kapag ang salita ng Diyos ay binitawan na mula sa pulpito, sabi po ng Biblia, there's only acceptance or rejection. Kapag nabitawan na po ang buhay na salita ng Diyos sa mga tao, dito magkakaalaman kung sino kasama sa bayan ng Diyos at sino yung mga nasa labas ng bayan ng Diyos. Dito magkakaalaman sino yung mga tunay na anak ng Diyos at sino yung mga hindi anak ng Diyos. Dito magkakaalaman kung sino ang kaibigan ng Diyos at kung sino ang kalaban at kaaway ng Diyos. Ang propeta ay hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. Ngayon, na nakita na ho natin yung 3 accounts na binanggit yung mga salitang ito in the Gospels. Ano po ang kaugnayan po nito sa historical na konteksto ni Jesus? Unang-una, saan po ba nanggaling si Jesus bago po siya pumunta ng Samaria? Judea. Alam natin na siya po ay nasa Judea, hindi lahat ay tumanggap. You can read that in the Gospels. Historically speaking, ang bayan talaga ng Diyos is Jerusalem, Judea, all of Israel. Pero sa narrative of John chapter 4, nung sinabi po niya ang propeta ay hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan, ang ibig sabihin niya po dito is Galilee, Judea, Jerusalem, hindi nila tinanggap si Kristo. Ngayon, dahil po hindi nila tinanggap si Kristo, ang katanungan po dito, mga kapatid, mga Hudyo na ho yan eh. Yan po yung bayan ho niya. Ngayon, kung hindi po nila tinanggap ang kanyang mga salita, sino po ngayon ang kanyang tunay na bayan? Nung dumaan po siya sa Samaria, anong ginawa ng mga Samaritano? Tinanggap nila ang salita ni Kristo. Nang ibig sabihin, ang tunay na bayan ng Diyos ay hindi lang limitado sa mga Hudyo. Pati nila mga hentil ay maisasama sa bayan ng Diyos. Bakit po? Dahil tinanggap nila ang Ebanghelyo. Na sa madaling salita, mga kapatid, sino ba ang ating bayan? Sino ba ang bayan pala ng Diyos? Is it Christ-centered worship church? Is it Grace Community Church? Hindi ho. CCWC ay hindi bayan ng Diyos only. Grace Community Church ay hindi bayan ng Diyos only, kundi ang sinumang tumanggap kay Jesus. Yan ang bayan ng Diyos. Karagdagan, madalas po natin naririnig, brother, sister, kapatid, kapatid, kapatid. Now, ang salitang brother or sister o kapatid, hindi masama kung yan ay gagamitin sa tamang kategorya.
Halimbawa, may ibig sabihin na kapatid sa ating kultura na parang pare, pre, kapatid, kaibigan. Sa ganong paggamit ng salitang kapatid, walang kaso. May kapatid sa panahon po nila Pablo, kapag ginamit po yung salitang kapatid, tumutukoy po ito sa kapwa Hudyo. My brothers in the flesh, sabi niya sa aklat ng Roma. Pero may kapatid na binabanggit po sa Biblia na hindi patungkol sa biological relations. May kapatid na hindi ito'y tumutukoy sa kapatid bilang kaibigan o pre or whatever. But rather, ang kapatid na binabanggit po ng Biblia ay ang Panginoong Jesus mo ay Panginoong Jesus ko. Ang ebanghelyo ng Biblia ay ebanghelyo ko rin. Ang ebanghelyo that you are living for is also the same gospel I'm living for. The same Jesus who is God in the flesh is the same Jesus I worship. The same Jesus that wants commitment is the same Jesus that I serve. So sa madaling salita, kung ang Kristo na ating pinaglilingkuran ay hindi yung Kristo ng Biblia, na hinihingi niya ang ating oras, hinihingi niya ang ating puso, hinihingi niya ang ating commitment, hinihingi po niya ang ating buhay, alang-alang sa kanyang kaharian. At hindi yun ang Kristo na ating pinaglilingkuran, hindi tayo magkapatid. Hindi tayo magkabayan. Hindi tayo pwede magtawagan bilang kapatid sa gaytong klaseng kategorya. Kung ang Kristo na pinaglilingkuran mo ay malayo sa Biblia, hindi tayo magkapatid. Kung ang Kristo na pinaglilingkuran mo ay may hugis na tao, may hugis ng ating sarili kaisipan na malayo sa Biblia, hindi tayo magkapatid. Kung ang Kristo na pinaglilingkuran mo ay isang Kristo na ayos lang sa Kanya na magpatuloy ka sa kasalanan, na walang pagsisisi, hindi tayo magkapatid. Kaya nung sinasabihan ng mga tao si Jesus sa Mateo 13, Jesus, look, yung nanay mo, yung kapatid mo na babae, lahat sila nandito. Pagkatapos po na sabihin ni Kristo, ang propeta ay hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan, tumingin siya sa kanila at sinabi, sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Ang aking ina, ang aking mga kapatid are they na tumutupad sa kalooban ng Diyos. Nang ibig sabihin, unless we repent and give our lives to Christ, we have no familial relationship in the kingdom. Yan ang tinuturo ng Biblia. Well, let's go even much more deeper. Pastor, yung aking mga minamahal that come here every weekend, they've been here for 5 years, 10 years, 15 years. Will God give them an exception? Pwede ba natin sila tawagin brother or sister? Unless they receive Christ, they are not of God's nation. They are not of God's familial connection. They are not of the kingdom of God. Yun ang sinasabi ni Kristo. Biro mo sarili niya, nanay sa laman, sinabihan niya, sino ang aking ina? Kung ikaw ang ina, napakasakit nun. Nung sanggol si Kristo sa laman, nagpasusuho si Maria. Inalagaan niya sigurado yun si Jesus. And yet, after 30 years, yun na maririnig niya kay Kristo, sino ang aking ina? Ang dating po nun sa iba, insulto. Pero hindi nagsasalita ng kasinungalingan si Kristo. Masakit. Pinakain siya sigurado ni Maria sa laman. Inalagaan siya sigurado ni Maria sa laman. Iningatan siya ni Maria sa laman. And yet, yun ang maririnig ni Maria, ha? Hindi mo alam kung sino ang iyong ina? Si Kristo ang nagsabi nun. Sa ating mundo, ang maririnig mo,
Si Kristo masyadong mahigpit, si Kristo masyadong radikal, si Kristo masyadong ganito. Si Kristo na nga nagsabi. Sino ang aking ina? Yung mga tumutupad ng salita ng Diyos. Sa ating kultura, baliktad na. Ang ating kultura ganito, nanunumbat. Ako ang nag-alaga sa iyo, ako ang nagpalaki sa iyo, ako. Kaya nararapat lamang, bayaran mo ang utang mo sa amin. Pero ang hindi ho natin nakikita sa Biblia, kung ikaw ay Kristiyano, ay ito. Kaya mo nagawa yung mga bagay na yun sa mga minamahal mo, dahil binigyan ka ng lakas ng Diyos. Kung wala ang Diyos, wala kang magagawa para sa kanila. Totoo, sinasabi ng Biblia, suklian ng kabutihan ng mga nag-aalaga at mga nagmahal sa atin. Pero ultimately, our allegiance and loyalty belongs to Christ. Dahil si Kristo mismo nagsabi, who are and who is my mother? Who are my brothers and sisters? Na sa madaling salita, ang propeta ay iginagalang lamang ng mga taong tumatanggap sa kanyang mensahe. So ngayon, sino po ang bayan ng Diyos? Sino po ang kanyang pamilya? Sino ang kanyang mga anak? Sino ang kanyang mga kapatid? Sino yung tinutukoy po dito na sa kanyang sariling bayan, tatanggapin nila ang salita ng Diyos? Walang iba kundi yung mga tunay na Kristiyano. Ganyan kabigat, mga kapatid, ang Ebanghelyo. Hindi ka maituturing kapatid dahil lang dumadalo ka sa church. Hindi ka maituturing kauri sa pananampalataya dahil lang nag-hallelujah ka o nag-amen ka o umiiyak ka sa loob ng simbahan. Hanggat ang buong buhay po natin, though not perfect, ay hindi ka pa handa na paglingkuran ng Panginoon sa kanyang paraan at hindi sa ating sarili paraan. Hindi ka maituturing kababayan ng Diyos. Yan ang sinasabi ng salita. Paniwalaan man ng tao o hindi, hindi magbabago ang salita ng Diyos. Tanggapin man ng tao o hindi, walang ibang niloloko ang kanyang sarili, kundi yung mga taong ayaw maniwala sa kanyang mga salita. At yun ang nakakatakot na estado, mga kapatid. Marinig mo na mula sa propeta, marinig mo na mula sa Biblia, marinig mo na ang salita ng Diyos, and yet, ayaw mo tanggapin. Yan yung sinasabi ni Santiago, walang kang ibang niloloko kundi ang iyong sarili. Meron ka ng hinuhugis na ibang Kristo sa iyong kaisipan na malayo sa Biblia. No wonder why sinabi po ni Apostol Juan sa unang Juan Kapitulo 5, in the very last verse, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. At sino po yung mga Diyos-Diyosan na tinatawag ni Juan? Yung mga gumagawa ng ibang Kristo na malayo sa Biblia. Mga Kristo na hindi daw Diyos. Mga Kristo na hindi daw nagkatawang tao. Mga Kristo na hindi daw naipako sa krus. Ibang Kristo. So expected, mga kapatid, hindi ka talaga gagalangin ng mga tao kapag binitawan mo na ang salita ng Diyos. Kapag pinamuhay mo si Kristo, pinangaral mo si Kristo, do not expect na gagalangin ka, pero huwag kang magagalit sa kanila. Huwag kang magagalit sa mga taong ito. Bakit po? Dahil bulag sila. Kundi dapat lalong mahabag ho tayo, maawa ho tayo. Ipanalangin pa ho natin lalo yung mga taong ito. Bakit po? Dahil ganyan din ang ating kalagayan noon. Pero dahil po sa katapatan ng Diyos, mga kapatid, ginising niya ho tayo. Binuksan niya ang ating mga mata. Hinugasan niya po tayo mula sa ating mga kasalanan. Kaya dapat lamang mahabag po tayo sa mga taong umuusig ho sa atin. Dahil ang isang propeta ay hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. So yung tinutukoy po kanina ni Kristo ay walang iba kundi ang Galilee. Dahil nung siya'y nakapunta na po sa Galilee, hindi po siya tinanggap ng mga tao ng tama. Kaya balikan po natin ang John chapter 4. And let us look at the last verse.
John chapter 4 verse 45. John chapter 4 verse 45. John 4:45, sabi po ng Biblia, nang dumating siya sa Galilea, malugod siyang tinanggap ng mga tao. Dahil naroon sila sa Jerusalem noong pista ng paglampas ng anghel, at nakita nila ang lahat ng ginawa niya roon. Now some would say, Pastor, parang contradiction to ah. Kanina sa talatang 44, sabi dito, ang propeta ay hindi tinatanggap sa kanyang sariling bayan o iginagalang. Well, we read in verse 45 that the Galileans, they accepted Jesus. So ano yung ibig sabihin ni Kristo that verse 44, a prophet is not accepted in his own nation, country, hometown. That's Galilee. Pero ayon sa 45, tinanggap naman nila eh. Not necessarily. If you read verse 45 again, ano po ang rason kung bakit nila tinanggap si Kristo? Dahil naroon sila sa Jerusalem nung pista ng paglampas ng anghel at nakita nila ang lahat ng ginawa niya roon. Hindi sinabi po dito, tinanggap nila si Kristo dahil sa kanyang katuruan, kundi dahil nakita nila. Sino yung mga tinutukoy po dito na nakita nila? Balikan po natin ang John chapter 2, talatang 23. Ito yung mga tao tinutukoy ni Jesus. John chapter 2, verse 23. Sino ho sila? Sabi po dito, habang si Jesus ay nasa Jerusalem, ng pista ng paglampas ng anghel, marami ang sumasampalataya sa Kanya nang makita nila ang mga himalang ginawa niya. Pero hindi nagtiwala si Jesus sa pananampalataya nila dahil kilala niya ang lahat ng tao. At hindi na kailangan may magsabi pa sa Kanya tungkol sa mga tao dahil alam niya kung ano ang nasa mga puso nila. So, I want us to picture this. Si Kristo makes the statement, a prophet is without respect and honor in his hometown. That town na binabanggit po niya is Galilee. When he was in Galilee, ayon po sa John chapter 2, gumagawa po siya ng maraming himala. At maraming naniniwala sa kanya, hindi dahil sa kanyang katuruan, kundi dahil nakikita nila ang himala at ginagawa nila si Kristo bilang entertainer, pero hindi nila kinikilala bilang Diyos at tagapagligtas. Ngayon, in John 4, pagkatapos po na sabihin ni Kristo yon, pagpasok po niya sa Galilee, his hometown, tinanggap po siya ng mga tao, pero ang kanilang pagtanggap kay Jesus ay mali. Now let's do a comparison. Nung si Kristo po ay nasa Samaria, gumawa po ba siya ng himala? No. Nagturo siya. At pagkatapos po niya magturo, tinanggap ng mga tao ang kanyang salita. Pagdating po niya sa kanyang sariling bayan, kailangan pa ho gumawa si Kristo ng himala para lang maniwala ang mga tao. Ang babaw, mali, at hindi tama ang kanilang pananampalataya. Kaya kung ibababa po natin ang basa, balikan po natin ang John 4, tignan niyo po yung sinabi ni Kristo dito sa talatang 48. In John 4 verse 48, tignan niyo po nakalagay. Sinabi ni Jesus sa kanya, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga himala at kababalghan, hindi kayo maniniwala sa akin. Now, sino po ba ang bayan ng Diyos? Ang bayan ng Diyos na tatanggap po sa Kanya ay hindi yung mga taong tumatanggap dahil lang sa himala.
kundi ang salita ng Diyos ay sapat na. May mga tao, mga pilosopo, mga skeptics, sasabihin nila, lalo na yung mga hindi naniniwala sa Diyos, I will only believe in Jesus if Jesus Himself appears right before my eyes. Maniniwala ako sa Diyos kapag nagpakita na siya sa akin. Now, some people would say, kasi baliktad nga ang pag-iisip ng mga reprobates, sasabihin po ng iba, wow, that's very honorable. That's very honorable. Hinahamon mo ang Diyos sa ganyang bagay. Pero sa Biblia, hindi honorable ang tawag doon, hangal. Sabi ni Kristo, a wicked and perverse generation seeks after a sign. Ano pa bang himala na kailangan mo makita? Narito na ang salita ng Diyos. Sa mga tunay na Kristiyano, hindi mo na kailangan ng himala dahil ang salita ng Diyos ang mismo mangungusap sa inyo. Pero dumarating po ang oras ng kahinaan. Panginoon, kung kayo talaga ang tunay na Diyos, pagpapalain mo ako ng ganito, ibibigay mo sa akin iyan, ibibigay mo sa akin iyon. May binabanggit po si Kristo, thou shall not tempt the Lord thy God. Ibigay man ng Diyos po yun o hindi, hindi pa rin mababago ang estado ng Diyos ng pagiging Diyos. God is still God kahit hindi po niya ibigay ang ating kagustuhan. Pero hinahamon ng tao ang Diyos. Lord, if you're really real, you will give me this. Ganyang kababaw ang tao ngayon. Ang salita ng Diyos is not enough. May mga iba naman, sobrang paniwala po nila sa lumang tipan, and you should believe the Old Testament. Pero hanggang lumang tipan na lang sila. Bakit si Eliseo? Bakit si Elijah? Is because kung pag-aaralan mabuti ang redemptive history ng lumang tipan, meron po itong nilalarawan. It's not a normative. Maniniwala na lang ako sa Diyos kapag itong barrel ay pinuno ng oil. Or kapag may propeta na naglakad sa tubig. Ang babaw ng pananampalataya ng mga tao. Pero ang tunay na pananampalataya, may makita ka man himala o hindi, pero tinanggap mo si Jesus. Yun ang tunay na himala. Kaya nga sabi ng ating Panginoon mapalad ang mga sumampalataya na hindi pa ako nakikita. At may mga kayabangan pa na ganito. Kung ako ay nasa panahon ng mga alagad, matibay ang aking pananampalataya dahil makikita ko si Jesus Tignan mo nga si Pedro. Tignan mo nga si Tomas. You think we will do it any better? Kung ako ang nasa panahon nila Jesus, baka mas malala pa ho ako kaysa sa kanila. Because it is not the physical appearance that sustains the faith. It's the grace of God. So sino po yung kanyang tunay na bayan po dito? It's not Galilee. Kasi hindi nila tinanggap si Jesus ng tama It's not Judea. It's not Capernaum, dahil nais nila patayin si Jesus. Ang kanyang tunay na bayan, ayon po sa narrative of John 4, ay yung mga Samaritano na minaliit na mga tao, mga Samaritano na kulang-kulang ang teheloheha, ang mga Samaritano na itinuring marumi. Pero dahil sila'y nagpakumbaba sa harapan ng Diyos, tinanggap sila. Ikaw ang aking anak, ikaw ang aking bayan. At saan natin mababasa sa Biblia na ang lahat ng mga Kristiyano, Hudyo man o hindi, ay itinuring bayan ng Diyos? Basahin po natin dito sa unang Pedro, Kapitulo 2. 1 Peter chapter 2. Saan natin mababasa yon? Unang Pedro 2, talata 9, verse 9. Tignan niyo po sinasabi dito, 1 Peter 2, verse 9. Ngunit, kayo'y mga taong pinili, mga marhalikang pari,
at mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahanga-hanga niya mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman, tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. Dati hindi kayo mga taong sakop ng Diyos, pero ngayon mga sakop na niya kayo. Noon hindi kayo kinaawaan ng Diyos, pero ngayon kinaawaan na niya kayo. You are God's holy nation. As we close, nung sabihin po ni Jesus, a prophet is without honor, save in his own hometown. Now, if we can be technical for a bit po dito, yung hometown na ginamit po dito literally means fatherland. This is where you belong. This is your genealogical belonging. This is where you belong. Jesus is saying, who belongs to his father's land? Is it Galilee? Is it Samaria? Sabi po ng Biblia, ang lahat ng sumampalataya at tumanggap kay Kristo ay itinuring kanyang sariling bayan. Are you a part of God's family this afternoon? Are you an outsider? Or are you reconciled? Are you cut off? Or are you engrafted in? Are you part of the family of God? Or are you the enemy of God? Unless we surrender our lives to Christ, and unless there is any form of repentance to Christ, tayo ang tinutukoy ni Kristo na walang galang sa Kanya. Sabi niya, ang sino man maglilingkod sa akin must take up their cross, must deny themselves and follow me. Pero ang sigaw ng mundo, I don't want to deny myself. Marami pa ako gagawin. I don't want to take up my cross. Gusto ko lang yung madali. I don't want to follow Jesus. Naapektuhan yung ambisyon ko sa buhay. Then you cannot be His disciple. Yan yung pinag-aralan po namin nung kami po ay kina Brother Jimmy noong Thursday. Pinag-aralan po namin, hindi kailangan ng Diyos ang alay. For in burnt offerings and sacrifices I have no delight, but a broken and contrite heart is what I will never despise. Nang ibig sabihin, Lord, nandito na ho ako. Handa po maglingkod sa inyo. Kahit mahirap man at hindi ako perfecto, here is my life. Take it, use it for your glory. Dahil alam ko, hindi mo pababayaan. Pero kapag sinasabi natin, hindi pa ako handa. Hindi pa ako handa. Ang pinaparating natin sa Diyos, hindi kita ginagalang. Hindi kita ginagalang. Alam ko, ikaw ang may likha sa akin, pero hindi kita ginagalang. Dahil hindi pa ako handa na ibigay ang aking buhay. That is what Jesus is saying. That is what Jesus is saying. Pero purihin ang Diyos, mga kapatid. Dahil kung pinapalambot ng Panginoon ang ating mga puso, at sinasabi niya, it's time to come home. Repent. Mahal kita. Do not harden your hearts. Come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Huwag mong iisipin kung ano kakainin mo sa kinabukasan. Ako bahala sa iyo. Huwag mong iisipin kung ano mangyayari sa inyo. Ako bahala sa iyo. Huwag mong iisipin kung gaano kabigat ang pagsubok. Ako bahala sa iyo. Hindi kita iiwanan o pababayaan. Will you take this time to come to Christ? A prophet is without honor, save in his own town. Pagpalain ng bawat isa sa atin
kung tayo po ay dinala ng Diyos sa kanyang sariling bayan. As we pray.